Good morning to everyone. Medyo exciting mga developments ngayong araw na ito, and I hope I'll be able to clarify some issues with you. I look forward to your questions. Thank you, ma'am. Let's take the first question from Marian Enriquez of TV5. Ma'am, I understand. I hope you've been monitoring then for what's happening right now, this airport, and the arrest of former President Rodrigo Duterte. Would you like to comment on that? As of the moment, all I know is that we cannot really call it an arrest. Wala naman sinasabi pa ang PNP. He's under the custody of the PNP. I think it would be, is it confirmed? Yes, na po ng Malacanang. Okay. Can you read the statement from Malacanang? Kasi as we're holding this press con, nagkakaroon ng developments. Yung PCO statement po, kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ika 9:20 ng umaga ngayong araw, 11 Marso 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ng ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinaukulan. Okay, so it's officially confirmed it's an arrest by the PNP in collaboration, I would say, with the Interpol, acting upon a warrant of arrest issued by the ICC on charges of crimes against humanity. We can say at the moment is that this is proof that the Philippines is a country that respects the rule-based order in the world and that we uphold the rule of law. Nobody is above the law. And as a nation that prides itself in respecting that rules-based order around the world, wala tayong choice kundi mag-cooperate. Sa nakaraan, nakapag-cooperate rin naman sa atin ng Interpol, even in sa paghahanap kay Alice Go. So, ganun talaga. Isa tayong komunidad ng nations and we just have to respect the rule of law, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte po would sit as one of the legal counsel po ni VP Sara Duterte if mag-start na raw po yung impeachment trial. How would this affect po maybe the defense or the camp of VP Sara Duterte? I think the defense team of VP Sara would be in a better position to answer that. I would surmise that they would find another person. Hindi lang naman si former president ang nag-volunteer na tumayo bilang abogado ni VP Sara doon sa impeachment trial. Marami sabi nila na abogado rin. So I think sila dapat na maglinaw nito. Okay, Marian. Next questions from Melalis Moras of PTV4. Ma'am, follow-up lang po muna dun sa about kay former President Duterte. Kasi isa yung yung House Squad Committee na isa sa mga committee ng joint panel dito sa Kamara, yung mga tumutok din sa issue ng war on drugs na sila yung isa sa mga nilapitan ng mga biktima, EJK victims family. Sa tingin nyo po, gaano kalaking tulong na naungkat sa House Squad Committee hearing itong mga isyong ito para magkaroon ng ganitong resulta nga na umabot na sa arrest ngayong araw? Ang investigasyon doon sa partisipasyon ng dating Pangulo sa mga alleged crimes against humanity doon sa war against drugs, lalong-lalo doon sa mga extrajudicial killings, actually nag-start yan as early as January or February of 2018. Merong human rights groups na nag-file ng case sa ICC. Now, ano ba ang partisipasyon ng Quadcom?
Magmula nung nagsimula yung Quadcom, October 2024, marami tayong nadiskubre. Mga bagay-bagay na nakakalungkot, nagkaroon ng tinig yung mga biktima nitong war against drugs, yung mga EJKs, nagkaroon ng tinig ang mga pamilya ng mga biktima. And I would say that actually strengthened the case, no, against the former president. And during those hearings, by his own admission, the former president also mentioned that he did have a role, that he did order many of the killings. In fact, I couldn't believe it when I heard and I saw it on television na talagang sinabi niya na nagpapapatay siya. Sabi ko nga, I mean, that's counterintuitive for a person to actually admit his guilt. So, I would say na malaki ang ambag ng Quadcom sa paglikom ng ebidensya at ng mga pruweba na magagamit sa kaso na to sa ICC. Any message po, ma'am, sa mga pamilya ng mga biktima rin ng mga, ito nga, finally, ito kasi ever since kahit yung mga na-interview po namin na umaattend sa hearing, ito po yung hiling nila, sana talagang magkaroon na ng hustisya dito. Ano pong mensahe nyo dito sa mga pamilya at mga biktima ng umano'y EJK? Ang masasabi ko lang sa mga pamilya ng biktima ng EJKs ay ito. Bilog ang mundo. And sooner or later, we'll have all to face justice, face the music. We heard you. We know how you feel. And dito sa House of Representatives, hindi naman po kami manhid sa pananawagan ng mga biktima ng EJK para sa magkamit ng katarungan. Kami po namang gumagawa ng batas. Ang unang-unang kumikilala ng kahalagahan ng isang rule-based order, ng kahalagahan ng the rule of law. Para pa kami gagawa ng batas kung kami mismo hindi namin kikilalanin na dapat manaig lagi ang batas. Alam nyo, iniisip ko, siguro humantong din sa panahon, ilang taon na nakaraan magmula noon, na nawawala na ng pag-asa yung mga pamilya ng mga biktima. Alam niyo naman, sa ating bansa, it is widely believed at nasasaksihan din natin na minsan the wheels of justice turn very slowly. And marahil sa pamamagitan ng ICC, hindi na nga isang local court na nag-hear nito, ay magkakaroon ng katarungan ang ating mga biktima, no? So, may due process. Of course, the former president is innocent until proven guilty. He will also have his chance to explain his side. So this is how justice works. This is how the rule of law works. Both sides are heard. Kaya nga, wag muna tayo magkaroon ng premature judgments. So let us let the ICC come up with its own judgment based on the evidence that is presented by both sides. There are always two sides to a coin. But ang punto lang dito, mahalaga para sa amin dito sa House of Representatives. At nakikita ko naman po ang effort ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y bagay na kinikilala ng buong mundo.